umaga po sa lahat. Tuloy po kayo sa probinsya namin. Dito sa probinsya, malinis yung mga paligid. Hindi, baliwalas yung paligid. Malibig yung hangin. Kasi yan, humahangin. Saka malayo sa pollution. Siyempre, pag probinsya, di ba? Una-una pumapasok sa isip natin mga pananim, mga tanawin, yan, puro damo, saka mapuno. Nyug naman, nyug lang. Nyug lang yung puno dito kasi malapit sa baryo. Pero malapit na yung gubat dito. Yung naipunla namin noong nakarang linggo, itatanam na namin ngayon. Yung lugar namin medyo makli yata to kasi malagkit yung lupa. Saka maraming mga ugat ng niyog. Matigas talaga siya ng lupa. So try lang din namin. Gawa lang ng paraan ba. Bubuling ko na itong lupa. Ito ay matigas kasi pagpatigas ito yung mga ugat ng niyog. Pero okay naman siguro ito na klase ng lupa. Matigas lang. Maliban sa matigas, mabato yung lalam. Katulad nito, ito ay mga bato na marami. Pagtapos kong bugalin, pipigain ko naman tong lupa. Ganito ginagawa ko. Kasi mano-mano ko lang pinipigat. Binabara ko lang to. Baral yung gamit ko. Tapos pipigain ko lang. Sakit lang sa kamay. Kasi nakakatusok tong mga ugat pag pinipiga. Pero tsaga lang. Buti at mulan. Saka hindi siya masyadong matigas ngayon. Kaya binungkal ko siya na parang malambot lang tingnan. Total na sa bundok naman. Bundok. Bundok. Tapos ito naman yung naipunla namin. Kunti lang yung tumubo. Kasi yung iba, kinain ng slag. Ano Tagalog ng slag? Linta ba yan? Yung snail na walang shell. Yan. Slag yun, di ba? Kinakain nila yan eh. Saka yung iba hindi pa sa tumubo. Ngayon may haluan ko siya ng galing sa lupa na pinagsunugan sa basura. Tapos tatanggalin lang natin yung mamaya, yung mga bato-bato, yung mga nasunog na plastic na hindi kailangan. Maganda sana kung mayroon akong rice hull, kasi wala akong rice hull dito. Panghalili lang siguro yung galing sa pinagtapasan ng nyug. Hindi naman advisable yun, kaso lang yun lang ang meron ako dito, pansamantalala na pampabawaghag ng lupa kasi malalata kasi yun eh. Pero susubukan lang natin, maladaliman naman may patubo itong pagwan. Sama-sama magkaisa kahit maging sino ka pa, lahat ay di ba't kay dali, ganyan ka lang sana. Yan sila yung kasama ko ng mga bata. Kinuha nila yung binungkal ko kanina ng lupa. Sa damdamin at sa isip, hindi ba't kay sarap ng buhay kung simple ang dating. Simple lamang sa pag-ibig, laking gulo sa isip, kailangan mong maging tapat, ganyan kung umiibig. Simpleng buhay ay kay ganda, mayroong ngiti, mayroong saya, walang hindi magagawa. Tapos pag-halo-haloin ito, pinag-halo-halo yung galing sa basura, yung pinagtabasan ng puno ng niyog, saka may halong dumi ng manok to. Ibubuhos ko lang pabalik doon sa inukay ng mga bata kanina. Ngayon mga bata lang ipatatanim ko. Tutulungan ko na lang si mamaya, ihatid ko lang ito pa isa-isa.
ipapakita ko sa inyo kung paano nila ginawa bago nila itanim. Maghukay muna sila ng maliit lang na butas, tapos lagyan ng pataba sila lang, konti lang na pataba kasi maliit pa tong halaman, baka masunog. Tsaka tanggalin tong dahon, yan, dandahan lang sa pagtanggal, tapos ipapatong lang namin kasi pag ibaon namin yan, baka matatabunan naman yan ng mga ugat ng niyog. Paumbok lang yung pagtanim namin dito. Yan ang paraan para hindi siya magawan agad ng hindi siya matatabunan agad ng mga ugat. Saka paraan din yan sa para hindi malublob sa tubig pag uulan. Yan ang ginagamit ng iba. Kung medyo basa yung lupa, ganyan lang ang pagtanim, medyo paumbok lang, hindi talaga ibaon. Ngayon may didiligan ko, ako lang yung nagdidilig kasi baka sa makalimutan ng mga bata, mapakan pala, malilit pala kasi ito. Mamaya lagyan ko lang yan ng kahoy para kung sila yung magdilig, hindi lang mapakan kasi lingguhan lang ako uuwi. Sila yung may iwan dito, sila yung mag-aalaga, mga bata. Kasi pupunta ako sa bayan, doon kasi ako nagtatrabaho, mananahi. Ito ay sila lang yung nag-aalaga. Tuwing linggo at sa Lunes ako nandito. Lunes naman sa hapon, pabalik na naman ako. Yan, at tapos ko na rin na lagyan ng tubig, na binyagan. Nilagyan ko lang ng matandaan. Yan ang mga kahoy na yan, yung maliliit na stick, mga sanga-sanga ng kahoy na pinulot ko. Makakatulong rin yan para hindi siya mapakan. Palatandaan lang naman yan, hindi naman matibay yan, pero makikita nila agad na may tanim dyan. Yung iba na hindi tumubo siguro pag tumubo na yon, sa pasokon lang itatanim, tapos doon na lang sa bahay alagaan ng mga bata. Saka sayang din naman kung hindi sila may tanim. Tapos na kami sa pagtatanim ng pakwan. Medyo natagalan. Kaso lang nagbago yung itsura. Naging puro mukha. Ano kasi, tinangali kami sa pagtapos. Tagal namin natapos yung ginawa namin. Saka nakapagpagupit na rin din. Kasi medyo makapal na yung buko. Saka maraming salamat din po sa inyo sa panonood. Kung napanood tong video namin, sana po hindi kayo magsasawa sa panonood. Saka sana masubaybayan niyo rin po yung susunod namin ng video, yung pag-alaga ng pakwan, paano namin alagaan, saka pati na rin siguro yung pag-harvest ng pakwan. Maraming salamat din po sa inyo sa panonood. Sana huwag niyo nang kalimutang mag-share, mag-subscribe, saka like na rin po. Yan lang siguro po sa ngayon. Maraming salamat. Bye-bye po. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰砰跳，美丽。